China tinamaan ulit ng bagyo. Tila suki ang China ngayong taong 2024 sa mga disasters tulad ng bagyo, ipo-ipo, baha, landslides at maging lindol. Bakit palaging pinupunteriya ng sakuna ang China? Karma ba ito sa kanila? Yan ang ating aalamin. Hindi pa man lubos na nakaka-recover ang China sa sunod-sunod na sakuna at mga bagyong nanalasa sa kanila, heto pa, at ang Super Typhoon Yagi ay pumasok sa mga bansa sa Timog Silangang Asya at isa ito sa mga pinakamalalakas na bagyo na tumama sa rehiyon sa loob ng huling dekada. Dahil sa lakas ng hangin na umabot sa 245 kilometro kada oras at matinding ulan, nagresulta ito sa malawakang pagbaha, landslide at pagkasira ng mga kabahayan, infrastruktura at kabuhayan. Ang pinakamalaking epekto ng bagyong ito ay naramdaman sa mga probinsya ng Hainan sa China at Quang Ninh at Haiphong sa Vietnam, pati na rin sa ilang bahagi ng Pilipinas. Epekto ng bagyo sa China. Sa China, ang Hainan Province ang direktang tinamaan ng Super Typhoon Yagi. Ayon sa ulat ng The Guardian, mahigit 1 milyong tao ang inilikas mula sa kanilang mga tahanan upang maiwasan ang mas malalang pinsala at peligro sa buhay. Ang malalakas na hangin at pag-ulan ay nagdulot ng malaking pinsala sa mga kabahayan, bukirin at infrastruktura, kasama na ang pagkawala ng kuryente at supply ng tubig sa mga apektadong lugar. Bukod dito, maraming negosyo at industriya ang napilitang magsara na nagdulot ng malaking epekto sa ekonomiya ng rehiyon. Ang mga pamahalaang lokal at pambansa ay mabilis na tumugon sa pamamagitan ng paglilikas sa mga tao, pagsasara ng mga paliparan at daungan, at paghahanda ng mga evacuation centers. Kasabay nito, ang mga rescue teams ay nagtulong-tulong upang mailikas ang mga residente na natrap sa mga pagbaha at landslide. Ang mabilis na aksyon ng pamahalaan ay nakatulong upang mabawasan ang bilang ng mga nasawi, subalit may mga naiulat pa ring insidente ng pagkamatay, partikular na sa mga lugar kung saan nagkaroon ng malalakas na pagguho ng lupa. Isa pang malaking epekto ng bagyo sa Hainan ay ang pagkawasak ng mga bukirin at mga taniman na nagdulot ng pagkawala ng kabuhayan ng maraming magsasaka. Ang sektor ng agrikultura ay isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng kita sa probinsya, kaya't ang pagkasira ng mga tanim na ito ay nagdulot ng matinding kahirapan sa mga lokal na residente. Matapos ang pagtama sa Hainan, bumalik ang Super Typhoon Yagi sa lupa at tumama sa hilagang bahagi ng Vietnam, partikular sa Quang Ninh at Haiphong. Ayon sa ulat mula sa BBC News, 4 na tao ang naitalang nasawi sa Vietnam at 78 ang nasugatan dahil sa pagbagsak ng mga puno at pagkawasak ng mga gusali. Ang mga lugar na ito ay kilala bilang sentro ng turismo at industriya sa Vietnam, kaya't malaki rin ang epekto sa ekonomiya ng bansa. Ang Quang Ninh, kung saan matatagpuan ang UNESCO World Heritage Site na Ha Long Bay, ay naapektuhan din. Maraming cruise ship ang kinansela at napinsala na nagdulot ng pagkabahala sa sektor ng turismo. Sa Haiphong naman, na isang mahalagang industrial na lungsod, ilang mga pabrika ang napilitang magsara dahil sa malawakang pagkawala ng kuryente at pinsala sa infrastruktura. Isa namang 30-year-old bridge sa Red River sa probinsya ng Phu Tho, Hilagang Vietnam, ang bumagsak noong Lunes. 3 tao ang nahugot mula sa ilog at dinala sa ospital. Nagkaroon naman ng search and rescue operation sa 13 pang nawawala. Ayon sa mga ulat, 10 sasakyan at 2 motor ang nahulog sa ilog. Si Pham Truong Son ay nakaligtas matapos mahulog, ngunit nakakapit sa isang puno ng saging bago siya nailigtas. Dahil sa insidente, ipinagbawal o nilimitahan ang trapiko sa iba pang tulay sa paligid, kasama ang Chuong Duong Bridge sa Hanoi. Ayon sa pamahalaan ng Vietnam, mahigit 300,000 katao ang inilikas bago dumating ang bagyo. Maraming residente ang pansamantalang nanirahan sa mga evacuation centers, habang ang iba naman ay bumalik agad sa kanilang mga tahanan upang ayusin ang mga nasira. Karma nga ba ito sa China? Ang dahilan kung bakit madalas tamaan ng bagyo at kalamidad ang China ngayong 2024 ay bunga ng kombinasyon ng geographical, klimatologikal at pangkapaligirang mga salik. Una, matatagpuan ang China sa tinatawag na Typhoon Belt o Pacific Typhoon Zone
Nasaklaw ang malaking bahagi ng Asia-Pasipiko. Sa rehiyong ito, kadalasang nabubuo at naglalakbay ang mga bagyo mula sa mainit na karagatan ng Pasipiko na nagdudulot ng malalakas na bagyo sa mga bansang tulad ng China, Japan, Taiwan at Pilipinas. Ang mga bagyo ay pinalalakas ng matataas na temperatura ng karagatan at mataas na kahalumigmigan na karaniwang nararanasan sa rehiyong ito, lalo na tuwing tag-init at tag-ulan. Pangalawa, ang climate change o pagbabago sa klima ay nagiging sanhi ng mas malalakas at madalas na kalamidad. Ang global warming o pag-init ng mundo ay nagdudulot ng mas mataas na temperatura sa ibabaw ng karagatan na nagbibigay ng mas maraming enerhiya sa mga bagyo at nagpapalakas sa mga ito. Ang epekto ng climate change ay hindi lamang sa pagbuo ng mga mas malalakas na bagyo, kundi pati na rin sa mas mataas na panganib ng pagbaha, malalaking alon o storm surges, at matinding pag-ulan. Isa pang mahalagang aspeto ay ang pag-urbanisa ng China. Sa mabilis na pag-unlad ng mga lungsod at industriya, maraming mga likas na yaman at lupain ang nasasakop ng mga pabrika, gusali, at iba pang infrastruktura. Ang deforestation o pagkalbo ng kagubatan ay nagiging sanhi ng pagkawala ng natural na proteksyon laban sa malalakas na hangin at pagbaha. Ang mga puno at kagubatan ay mahalaga upang pigilan ang malalakas na hangin at ang ugat ng mga puno ay tumutulong sa pagsipsip ng tubig ulan upang maiwasan ang pagbaha. Kapag ang mga kagubatan ay napapalitan ng mga urbanisadong lugar, nawawala ang ganitong kalikasan ng proteksyon. Dagdag pa rito, ang topografiya ng China, lalo na sa mga baybaying lugar, ay madalas makaapekto sa intensity ng mga sakuna. Ang mga malalaking lungsod tulad ng Shanghai, Hong Kong, at mga lalawigan sa katimugan gaya ng Guangdong at Hainan ay malapit sa mga karagatan na nagiging dahilan upang maging unang bahagi ng bansa na tinatamaan ng malalakas na bagyo at storm surges. Ang mga pagbaha ay isa rin sa mga pangunahing epekto ng mga bagyo at ang kalagayan ng mga ilog sa China ay nagpapalala sa problemang ito. Maraming malalaking ilog tulad ng Yangtze River at Yellow River ang dumadaloy sa bansa. At kapag may malakas na bagyo, ang mga ito ay umaapaw na nagiging sanhi ng flash floods. Maraming lugar sa kanayunan at kalunsuran ang madaling mabaha dahil sa masiksik na populasyon at hindi sapat na drainage system. Sa kabuuan, ang 2024 ay isang taon kung saan ang mga natural na sakuna ay higit pang pinaiting ng pagbabago sa klima, kawalan ng sapat na likas na depensa mula sa kalikasan, at ang geographical na kalagayan ng China bilang isang bansa na nasa typhoon belt. Ang mga kalamidad na ito ay nagbigay ng matinding hamon sa pamahalaan at mamamayan ng China na nagpapatuloy sa pagharap at pag-adapt sa mga bagong normal na dulot ng isang nagbabagong klima. Ang pananaw na ang mga sakuna tulad ng mga bagyo ay karma o parusa sa isang bansa ay isang haka-haka na walang siyentipikong basehan. Ang mga natural na kalamidad tulad ng mga bagyo ay bunga ng mga prosesong pangklima at pangkalikasan, hindi ng mga aksyon ng isang bansa. Bagamat may tensyon sa West Philippine Sea, hindi direktang konektado ang mga isyong politikal sa mga pangyayaring kalamidad. Ikaw, sa iyong palagay, tama lang ba sa China ang mga bagyo at sakuna na nangyari sa kanila? Karma nga ba ito sa kanila? I-comment mo ito sa ibaba. Huwag kalimutan mag-like and share. Salamat at God bless.